Wasap sa lahat ng mga mate dyan sa buong mundo, lalo na dito sa bansang Australia. At sa video na ito ay pag-usapan natin kung kailangan ba mag-exam or magpasa ng English Proficiency Exam bago ka makapunta sa bansang Australia. Let's go! So yun nga, tulad ng sinabi ko, ang pag-usapan natin ay ang English Proficiency Exam. Dito sa bansang Australia mga mate, bago ka makakuha ng visa, lalo na sa amin, dito tayo magkuha ng reference sa 482, Subclass 482 visa. Bago kami nagranta ng visa, dumaan kami sa English exam. Pero kung ikay nakapag-college kahit one sem lang, ikaw po ay exempted. Basta galing high school, dumiretso ka ng college, exempted ka. Pero pag graduate mo ng high school, huminto ka, tapos nag-college ka, kailangan mo mag-exam. Kahit ako nga, nakapag-college ako, nag-exam pa din ako. Doon sa bansang Japan, sa Tokyo po ako nag-exam. So, sa video na ito mga kamay, ay tatalakayin natin ang dalawang sikat na English exam bodies, which is yung PTE, Person Test Exam, at saka sa IELTS. Ang IELTS ay napaka-common kasi nga kahit sa Canada ka pumunta, kahit sa Amerika, kailangan mo ng IELTS. So, bakit nga ba kailangan natin mag-English exam? Hindi ko talaga alam kung ano ang tunay dahilan ni Australia bakit i-require niya ang mga skilled worker na mag-exam bago magbigyan ng visa. Binigyan nila ng exemption ay 4 lang na bansa or 5. Yung Canadian passport holder, American passport holder, New Zealand passport holder, at saka UK. So sa bansa na yan, kung meron kang mga passport sa mga bansang iyan, ay hindi mo na kailangan mag-English exam. Alam nyo ba mga mate, dahil sa English exam na yan, marami tayong kababayan na napauwi at hindi naging PR dito sa bansang Australia. Bakit nga ba? Kasi sobrang hirap. Napakahirap. Nung ako'y nag-exam, hindi ko talaga inakala na ako'y makapasa. Lalo na, nandun ako sa bansang Japan. 5 years ako sa bansang Japan. So, yung mga salitang binibigkas ko noon is salitang Hapones, yung tinatawag ng Nihongo. So, kaya wala talaga akong alam sa English. Kaya nung ni-require ako ng employer na kailangan ko mag-exam ng English bago nila ako i-apply for visa, inag-try ako. So, hindi ko alam na bago kang mag-exam pala, meron din pala yung review center. Hindi na ako dumaan ng review center kasi nga kailangan na nilang result para ma-submit or ma-lodge na yung visa ko dito sa bansang Australia. Kaya ang ginawa ko is self-review. Nag-search lang ako sa Google, nag-search lang ako sa YouTube, kahit anong salita yan, basta yun, YouTube, at saka paano ipasa. So 2 weeks preparation, nag-exam ako doon sa Shinjuku, sa sentro ng Japan. Sa awa ng Diyos, napasa natin, pero kahit sa sarili ko, hindi ko talaga inakala na maipasa ko yun. Kasi nga, sobrang hirap. Meron yung listening, reading, writing, at saka speaking. Napakahirap. Pero kung ikay English illiterate naman, marunong ka magsalita, ay madali lang sa iyo yan. Huwag kang mabahala. Kaya dito sa bansang Australia, pag merong ma-482 visa, 2 lang yan. Nakapag-English or nakapag-college. Kahit hindi ka graduate ng college, pwede ka na ma-exempted. O pag high school, diretso ka ng college, pwede yun. Pero pag PR, kailangan mo talaga mag-exam. So, napakahirap ng English Proficiency Exam. Lalo na yung IELTS, saka yung PTE, medyo madali lang siya kasi nga more on computer. Magsalita ka lang, i-arrange mo lang yung mga words, paragraph, yung mga linking verb, and jumping kick. So, yun lang. Pero pagdating ng IELTS, pero para sa akin, napakahirap. Kailangan talaga ng preparasyon. Hindi kailangan mag-study, pero kailangan mag-practice talaga. Marami namang source. Nandyan sa YouTube, nandyan sa Google. Lahat-lahat makita mo yan. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, iba talaga ang Australia. Aside from your skill, kailangan mo talagang magsalita kasi nga communication,
yan, lahat kasi dito yung instruction wala naman Tagalog kasi nga hindi naman sa atin tong bansa na to. So yun ang ginawa ko, napaka-importante. Siya yung pinakamatalim na sandata dito sa bansang Australia. Pag marunong ka konting English, hindi ka mabubuli. Kasi marunong kang sumagot, marunong kang mag-explain. Yun ang pinaka-importante dito sa bansang Australia. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang daming napauwi. Ang daming hindi na tumuloy. Kahit nga ilang taon dito, napakahirap kasi nga sa English Proficiency Exam kasi kailangan mong pattern yung tamang pangungusap kung tawagin. Hindi lang porket marunong ka na mag-English, pero kailangan mo talaga yung proper yon. Kung magtatanong kayo ilang score sa PTE, at least 36 score sa lahat ng listening, reading, writing at speaking at 36 sa PTE yan. Pero sa IELTS naman at least 5. 4 subclass for ito. Pag PR naman iba naman ang score na dapat mong kunin. So yun lang mga kamait. So sana try kayo kasi nga iba ang Australia. Kahit nga ako kailangan ko mag-exam ulit kasi nga merong expiration date din yung mga English na yan. Yung sa PTE 2 years, yung sa IELTS 3 years. So sa awa ng Diyos, ready naman ako at siya lang din nakalam kung ano ang destiny natin dito sa bansang Australia. Basta mag-try lang tayo, wala namang mawawala. Medyo may kamahalan siya pero in return naman yung makikita mo dito. So yun, napakahirap ang isang English exam pero napakasarap kung ikay makapasa nito. Yung iba nga ilang beses sila mag-take, ilang beses sila mag-exam bago nila maipasa. Yun kahirap ang English na yan. Siguro kung nakapag-aral ako na mabuti kasi pugo talaga ako. Kung bright lang talaga ako, siguro malaking score natin. So yung score ko is 50, pasang-awa. Pero kahit yun pa man, nandito na tayo ngayon. So happy lang ako na i-share yung kung ano yung mga kailangan natin gawin para makapagtrabaho ng Australia. Kasi si Australia, kailangan talaga ni Australia na maraming worker. Kasi ang laki ng kontinente ito pero ang kukunti ng tao. So yun lang muna mga kamay. Maraming salamat at saka siguro kung meron kayong gustong explain na medyo may alam tayo, paki-comment lang down below and bigyan natin pansin yung mga gusto nyo marinig galing sa bibig ni Pobre Saucy. So yan lang muna sa ngayon at saka hulbuta!